We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Subuot pangungulog kan grupo nin mga hovenes sa kapwa hoven sa Naga City, pigi-imbestigaran kan PNP. Panahabon sa bakal na agihan sa Calabanga, Camarines Sur sa pool sa CCTV. Asin, mga produktong petrolyo, liwat magkakaigwanin paghiro sa masunod na semana. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asing pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod din mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Sarong estudyante sa Naga City biktima nin pangungulog kan kapwa mansana estudyante. Video kan insidente, posibleng initiation right subuot kan sarong fraternity. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Haros mamiripit sa kulog ang estudyanteng ini na naka-blindfold pa kan pagsusuntukon kan kapwa mga estudyante sa Naga City. Haros napatukaw pa ang estudyante sa video asin haros daing makatindog huli sa suntok na sinapo kaini. Mayo pang impormasyon kung sa nangyari ang insidente alagad pigtutubudang parte ini kan initiation o welcome rites kan sarong fraternity. Nakaabot na sa Naga City Police Office ang nasabing video asin pig-iimbestigaran na ang insidente. Igwa na pong nangyaring coordination ng satong WCP dito, mga minors ito, sa eskwelahan na involved. And sa ngunyan po, nasa process din ng pag-conduct ng investigation ng eskwelahan. Sa statement kan sarong eskwelahan, identifikado na subot nindaan mga estudyante sa video na mga estudyante sa buot sa junior high school. May gutman kaining pigkokondinar ang violent actions kan sa indang mga estudyante. May subot lugar ang siri ng mga gawi sa indang eskwelahan. Posible subot na mahampang sa expulsion ng mga ini base sa resulta kan sa indang suway na investigasyon sa insidente. Nakikipagtabangan naman subot ang saro pang eskwelahan kung saan nagkaklase ang saro sa imbweltong estudyante sa video. Pigsa sa inaroman sa psychosocial as in emotional intervention ang mga imbweltong hovenes. Namumundo as in pigkokon din naman kan DepEd Naga ang nasambitan ng insidente. Ini po ay kinokondinar po ini kan sa tuyang department. Dahil po ini pigtotolerate kan sa tuyang department. Igwa po kita nin mga issuances. Igwa kita ning Republic Act against hazing. Ini po ay sa tuya pong hingwahon na ma-address. Higot man ay mamonitor kan DepEd ng mga secondary school sa syudad na posibleng na-impluensya din mga fraternities. Kaibanan si Jovelo Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Panahabonin bakal sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur, nahagop nin CCTV. Ang sospek nakasakay pa sumuot sa kotse. Ang detalye sa pagtutok ni Jessica Calino. Pasado alas 4:30 nin maagahon kan Agosto 29, kan magparada sa may tungod kan sarong tindahan sa sentro kan Calabanga, an sarong lunadan. Aban-aban pa, ang lalaking sakay kaini, luway-luway na pigbuhat ang bakal na nakatahob sa kanal. Saka isinakay sa likodang porsyon kan bihikulo, antes dagos na huminali. Kalang po kaya itong kasuod mo pong nangyari, nakakotse siya. Kaya dulok mi po sa pulis. First time po na nagdulok ako daw, pinahiling ko si CCTV footage. Ang bala ko po ko na palampaso na lang. Kaso medyo nakaka-alarma po. Kung uro-utruhon niya po, lugod. Siyempre ribayan mi. Pag tigribayan mi, baka hapiton niya na naman, pinalampas mi lang po. Enot na subot na nabiktima sinda Angel kan parehong panhahabonin bakal kan 2022. Alagad kan panahon na ito, nabisto manindaan kag gibo, asin na ibalik ang bakal. Sa pagkakataon na ini, hagad nindang mabisto ang naglalay.
Urog na tana sa 2,000 to 3,000 pesos pati ang pagpagibo na naman kan purong bakal na pantahob sa kanal. Nasa proseso naman ang Calabanga MPS sa pag-request nin verification sa LTO nganing masusug ang may sadiri kan lunadan na ginamit sa panhahabon. Pigaabisuhan man ang mga paratsenda sa lugar na kung mapupwede, magibuhan paagi na maipermanente na ang tahob sa kanal o laaganin kadena nganing diiman marikas na mabitbit kan may maraot na katuyuhan. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 11,000 na mga classroom sa Bicol Region na nadanyaran kan mga nakaaging kalamidad, di pa naiirahay. Pirang eskwelahan nagpapautob pa nin shifting kan klase, tanganing maakomodar ang mga estudyante. Uya ang report ni Rosie Nieva. Dawas sarong bulan na puon kan magbalik eskwela ang mga estudyante para sa school year 2024 to 2025, kadakol na problema pagiraray ang nanunutaran asin pigaatubang kan Department of Education. Arog na sana kan mga classroom na naapektaran kan mga nakaaging kalamidad, alagan hasta sa ngunyan, da ipagiraray na iirahay. Sa monitoring kan DepEd Bicol, igwapang 11,000 classroom sa rehiyon ang da inagagamit sa ngunyan. Huli sa sitwasyong ini, pirang mga eskwelahan na nagpapautob pagiraray nin shifting of classes. Adapted na ang Bicol region sa blended learning. So kung kaya ng mag-modular plus the shifting of classes, gagamitin yon. Kaya mag-online, gagamitin ang online. Como solusyon sa problema, may mga pinagibo naman subuot ang ahensya ng temporary learning spaces nganing da imaulang ang pagklase kan mga estudyante. Most common na response natin dyan is to put up temporary learning spaces. Now, yung mga TLS naman natin, pwedeng galing sa MOE ng mga schools or ng division or as funded or aided by our partners. Nagpasalamat man ang ahensya sa mga stakeholder urug na sa mga LGU asin NGOs sa tabang asin suporta. Sa ibong kan mga problemang ini, pigigibo man subuot kan DepEd ang gabos nganing masimbagan ang pangangaipo kan mga kaakian asin dai maapektaran ang pagklase kan mga ini. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nagkaenkwentro ang tropa kan gobyerno asin pigtutubudang rebeldeng grupo sa Bula, Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Sigun sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, nagkondusir nin operasyon ang mga otoridad sa Barangay Lubgan huli sa sumbong kan mga residente dapit sa presensya kan armadong grupo sa lugar na nagkukondusir subuot nin extortion. Pigkakarkulong 10 rebelde ang nakasagupa kan kasoldadusan sa lugar. Durante kan operasyon, sarong soldados ang binawian nin buhay, mantang daipa madeterminaran kung may casualty sa lado kan mga rebeldeng grupo. Nagpapadagos man ang hot pursuit operation kan mga otoridad sa insidente. Kinukundina ang mga atrocities na isinasagawa ng NPA o New People's Army sa komunidad na talaga namang nagdudulot ng peligro at ng perwisyo doon sa lugar. Kaya patuloy po ang aming misyon na makamit ang peaceful at insurgency-free na rehiyon. Sarong-harong ang nasulo sa Barangay Igang, Virac, Catanduanes, Kasuudma. Tulos man na nagresponde ang BFP, mantang nagtarabangan naman maging ang mga residente tanganing maapula ang kasulo. Sigun sa BFP, ang napabayaang baga gikan sa pigluluto ang posibleng pigpunan kan kalayo. Huli tagibo sa light materials ang harong kaya marikas na naglakop ang kalayo. Mayo man ninakulugan sa insidente. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng kasulo. Uya sa kusina nagpuon taigwang piga unog na maluto. Tapos pag grabe na ang kalayo. Pag nagluluto po tayo, wag po tayong mag-iiwan na nag-aapoy pa siya. Wag nating iiwan na walang bantay. Especially po sa mga appliances. Mostly kasi nagsisimula sa yung mga naiiwan kandila. Sir, arin po ang mas pipiliun mo, sarong milyon o bulanan na sweldo? Siyempre, bulanan na sweldo. Sigurado na, bulan-bulan may sweldo ka. Sarong milyon, nauubos lang yan. Tanang bulanan, habang buhay na may trabaho ka, uga kang isweldo, ang milyon madaling maubos. Bulanan na sweldo, ma'am ta.
kaipuhan at paghirapan. Arin ang mas pipiliun mo, sarong milyon o bulanan na sweldo? Bulanan na lang po. Sarong milyon. Para may punan. Maralagdo na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ngunya na aldaw sa rupang lakdang tanganing matungkusan na ang problema sa supply ng tubig ang pigsagibo kan Metropolitan Naga Water District o MNWD. Ang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, pasado alauna nin hapon kasubago kan paandaron na kan Metropolitan Naga Water District asin kan Naga City LGU itong Almeda 2 pumping station na haloy namang pigahalat na maging operational. Sa tabang ka ito, piguhurot man o lugod, mainaanaman da itong mga lugar na nagkakaigwanin problema sa supply kan tubig. Haros tulong bulan na subuot o labi pangani na ang supply kan tubig. Dahil na nakakaabot sa purong porsyon na inikan pagdaikon sa Barangay Mabolo, Naga City. Kaya ang 65 anyos na si Nanay Lolita, nagpagibo na sa nanin bombahan. Daw kami, dahil baga nagkakagamit tubig sa Nawasa, nagbibil manggirara kaming 150 ang bulan. Ang ginibo ko, tanalagdoan kami, si bayaran may naglampas ang ribo. Pagpaputol ko na muna, mang tamayo umaan, dahil kami nakakakuang tubig. Alagad en kaso mandaang makaabot na sa saindang lugar ang bulos kan tubig. Iyo, di papabalik ko garang gripo ming pinutulan ta. Di na kami nagpabakal ng tubig inumun, diyan na kami nag-iinom. Posible naman na mangyari iyan. Taginibo na ngunya na aldaw ang pag-inject na nin tubig sa transmission line kan Almeda 2 pumping station. Sa pag-operate na kaining Almeda 2 pumping station, piglalauman na sa mga masunod na aldaw, semana asin mga bulan, masisimbaga naman ang haloy ng problema sa maluya hasta pagkawara kan bulos kan tubig sa pirang mga nasasakupang lugar kan Metropolitan Naga Water District. Partikular na mabebenepisyaran kan pag-andar na kaini, an porsyon kan pagdaikon Mabolo, Barangay Abelia asin Sabang sa Naga City, siring man an porsyon kan Banwaan kan Kamaligan asin Gainza. So after ka maka-inject sa system ang Almeda, hilingon ta. Ano si pagbabago? Pirang pressure baga talaga sinaitao kang Almeda pumping station. Sa ngunyan, nagpapadagos pa man ang paghaman sa Carolina 5 asin Pacol 4 pumping stations kan MNWD. Kung matapos na ini, iuna ang makakatabang sa pagsupply nin tubig sa kasentruhan kan Naga City. Mantang day man da, Kate, nagpapabayaan MNWD asin pigigibo man nindaan mga medyos na kaipuhan para sa pagtungkos duman sa problema sa supply kan tubig. An hagad ninda asin padagos na pangapudan ang tabang kan mga konsumidor na magtipid man giraray sa tubig o magtipid din tubig lalo na ngunya na Peña Francia asin kung mapupwede nga ni mas makakamaray kung magtipon man giraray nin tubig during the Peña Francia fiesta. Kate? All right, Jos Mabalos, Jessica. Mga kapuso, maging preparado man giraray sa pag-uuran urog na sa hapon o banggi. Sigun kaya sa Pag-asa, dawa na sa sulnupang parte kan Luzon asin Visayas, sana ang namamatay ang maluyang habagat, posible pa man giraray ang localized thunderstorms. Apara kaini may mga binabantayang weather systems man sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility. Enot na kumpulkan mga panganuron sa may West Philippine Sea asin sarong nasa sirangang parte kan Mindanao. Posible yan na maging bagyo sa masunod na 24 oras asin malaog sa par. Basado sa datos kan Metro Weather, dakulang parte kan Bicol Region ang makaka-eksperyensya nin warak-warak na pag-uuran ngunya na aldaw. Siring man sa iba pang parte kan nasyon. Pira sa mga sakay kan naglubog na baroto sa Kaluya Island sa Antique na pag-araman ng mga Bicolano. Asin ang iba sa mga ini, bangkay na kan nadukayan. Ang naging kausa kaini, tinutukan ni Jessica Kalinog.
10 katao ang salbadong na-rescue kan mga otoridad sa kadagatang sakop kan San Jose Romblon kan Agosto 27 nin aga. Sakay sinda kan duwang naglubog na mga baroto haling Boracay Island, kaibanan ang 10 iba pa. Mga construction workers sinda na tubong Camarines Sur, Cavite asin Metro Manila asin nakikitrabaho sa Kaluya Island sa Antique. Sarong aldaw sindang nag-ekskursyon sa Boracay. Alagad kan pabalik na sa Kaluya Island. Magkasunod na naglubog ang mga baroto, huli sa kusog kan hukol. Pati sa interview natin sa mga survivor, lalo dito sa kapitan na siya rin ang owner ng bangka, ay wala silang ginawang coordination kaya sa Philippine Coast Guard. Malakas po ng alon at nakikita ko base sa mga picture nila ay overloaded talaga yung mga. Agosto 28 nin aga kan bangkay ng Makua ang sarupang sakay kan baroto sa may porsyon na kan Look Romblon. Kumpirmado na saro ini sa taga-Tigaon Camarines Sur. Pagkabanggi, sarupang bangkay ang nakua sa parehong banwaan. Asin alas 5 nin aga kan Agosto 29, kan sarupang bangkay ang nakua sa kadagatan kan Look. Pigbistuman ini na taga Camarines Sur. Wala, may mga gas-gas din naman po ma'am, but according sa ating doktor na nagkandak po ng postmortem is dahil na rin po yun sa mga pagtama sa mga bato at kalimitan po talaga ma'am is talagang bloated na, so sanhi po talaga ng indikasyon po talaga ng pagkalunod. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang search, rescue and retrieval operations sa 7 iba pang sakay kan naglubog na baroto. Na-claim naman kan sa indang mga pamilya ang lawas kan mga nagadan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Positibo ang lokal ng gobyerno na magiging organisado na ang waste collection and disposal sa Ligao City. Magkakaigwa na kaya nin sa diring sanitary landfill ang syudad. Dakulang bagay man ang matitipid sa kaban kan gobyerno kung sa inday na sinda mabayad para sa na makolekta asin madispose ang mga basura. Katakod kay ini, mas urog man na magiging istrikto ang LGU sa pagpapautob kan segregation policy. Bigyan kami narman kan publiko, ang publiko. Napakarayon ang pag-apunin basura hulita pwede ining ribayan ning goods kan LGU. So with this landfill of our own, we should be able to reduce tremendously our costs and most importantly, become more efficient in our management of our solid waste. Good news mga kapuso, uya po ang mga maswerteng kapusong Bicolanong grand winners nin 10,000 pesos sa Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo. Ang tabayanan po ang promo winners sa GMA Promos Facebook page. Kaya mag-ingat sa mga scam text asin solamenteng ang official GMA representative ang mga contact sa winners. Abangan man po nindo mga kapuso ang next leg kan promo sa GMA Promos Facebook page. Sir, anong pipiliin mo? 1 milyon o buwan ng sweldo? Buwan lang ng sweldo, sir. Para buwan ng sweldo. Monthly sweldo. Ano? Dahil ang 1 million, madaling maubos. Pero ang monthly sweldo, medyo tuloy-tuloy ang ano. Buwanan. At 1 milyon. Bakit? Aba, magsusweldo pa ako. Samantalang may 1 milyon na ako. 1 million or bulan ng sweldo? Bulan ng sweldo. Ano? 1 million, madali maubos. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga PWD sa Naga City, iyo ang pigtauanin oportunidad na makahanap nin trabaho sa ginibong job fair kan Naga City LGU, PDAW asin Metro Peso. Pagiging inklusibo kan mga establishmento asin kan bilog na komunidad sa gabus na sektor, piguhurot na marealisar sa tabang kan siring na mga oportunidad. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa mga sibot na crew sa kakana na ini sa Naga City, who would have thought na one of them is someone unique? Sa iyang nameplate, igwanin special note for the customers. Siya si Mark, sarong deaf. Siyam na bulan ng server sa kakanan. As a server,
yung mga anong dapat gawin, kaya ko naman siyang gawin. Malakas naman ako, kaya ko mag-assist kasama ang mga katrabaho ko. Haloy na subot na nag-aakomodar nin persons with disability na empleyado ang kumpanyang pigtatrabahuhan ni Mark. Hali sa production, pigluwasinda sa restaurant, nganing ma-expose man sa mas dakol na tao. So that's good kasi you can tap their potential. Inklusibong mga programa para sa gabos na sektor kan komunidad ang pigtutulod kan Naga City LGU. Katakod ka ini sarong job fair man ang pigsagibo kan LGU katabang ang iba pang opisina para sa mga PWD asin sa indang immediate family member. And nagpapasalamat kita, tangon yan po, igwa kitang 8 confirmed agencies na matinder sa job fair na ini mapartisipar. And igwa po sindang darang 543 vacancies. Saro sa mga nag-aprobetsar na makahanap ng trabaho, ang 28 anyos na si Manilyn kan Barangay Carolina, kaibaan sa iyang ina. Gusto ko naman malubangan ako. Ano ang nahiling mo na pwedeng applyan? Kakuro. Tanong tayo itong gusto mo. Medyo matibay po. 60 mga PWD ang nagporbar na mag-apply sa ginibong job fair. Igwa nin pirang hired on the spot, mantang an iba. Kukonta ko na sa nadaakan kumpanya para sa update sa saindang application. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga estudyante gikan sa Naga City pigrepresentar ang Pilipinas sa International Street Dance as in Folk Dance Competition. Grupo pigbida ang hararom na debosyon kan mga Bicolano sa international stage. Tutukan sa report ni Chris Novello. Ini ang naging performance kan mga estudyante kan Camarines Sur National High School sa ginibong first Yogyakarta International Dance Carnival sa Indonesia. Ang eskwelahan kaya ang nagrepresenta asin nagbandera kan Pilipinas sa nasabing kompetisyon kung sa insindaman na nangibabaw sa iba pang contingent gikan sa manaylain na nasyon, aro kan South Africa, India, South Korea, Colombia asin ang host country na Indonesia. Proud na pinahiling kan mga estudyante ang manlain-lain na kultura kan Pilipinas, magin ang hararom na debosyon kan mga Bicolano sa patrona kainin na si Nuestra Señora de Peña Francia. Sigon ki Pemi Bosquillos, ang dance director asin choreographer kan grupo, na isubot din dahuhunaon na sindaan makampiyon asin mangingibabaw sa street dance asin folk dance contest. Ang saro sa pig-preparan mi talaga is yung pagpulido kang mga movements, kang kasi iba ang level. Ang internet, kumbaga nagdoble kayod kami. Kasuod ka nagabot na sa Naga City ang grupo na fresh from Indonesia asin mainit asin nabat inikan Kamhay community. Sumaugmaw na pagmati na inspired kang kadipisilan, kakulangan, pero nagtriumpo sinda. Yaon so passion kan nagtukdo sa inda, yaon si passion kan si mga estudyante na talagang ipahiling ang tibay ninda. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Camino de Peña Francia o ang pagdebosyon sa paagi kan paglakaw pasiring sa basilika asin pagbisita sa mga maaagihan na simbahan, liwat nagigibuhon ngunya na taon asin piguhurot na maginang year-round activity. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. 11 gatos katao ang piguhurot na magin parte kan Camino de Peña Francia ngunya na 2024. Saro ining pagdebosyon sa paagi kan paglakaw kan mga deboto asin peregrino pasiring sa basilika. Daraan kanya-kanyang pangajion. Gigibuhon ini sa laog nin anom na aldaw puon September 8 hasta September 13. Alagad ngunya na taon, igwamanin mga mahali pa sa banwaan kan buhi na mas amay na maabante pasiring sa pinaka-starting point sa Ocampo. Ang mga maot na magbali, pwedeng magbisita sa social media account kan Camino de Peña Francia, asin iscan ang nakapost na QR code para makarehistro. Pwede man magbisita sa website kan Nagayon. Registration is free. This time around, duman po sa mga agihan ninday, kung certain activities na mapararom kan sa indang experience sa Camino. Igwa pong pigkakaulay kita ngunyan na may parte na may lublog sila duman sa tubig sa, I think, Goa, bonfire. Igwa po ning potential na sarong cultural presentation sa sarong banwaan.
and many others. Apwera sa pagpapabisto kan pagdebosyon sa mahal na inang Peña Francia, piguhurot kan grupo na maging regular ng tourism activity ang pagkamino. Como parte kan pigtutulod na faith tourism kan Naga City. Generally sa idea igwa naman, garo ipapolish na lang si, 'di ba? Kay puhan din ta kasyang i-involve ito sa tuyang mga tour operators baga para 'di ba pagtabag din sa pag-promote and pag-offer kay ini yung tourism product na yun. Saro pang faith tourism product kan Naga City, ang pagmamanto na pigigibo sa Basilica Minore every after kan 11 a.m. Mass. Pwede man ining aprobitsaran kan mga deboto asin peregrino na madarayo sa kapistahan kan mahal na ina. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pig-inaguraran na ngunya na aldaw ang nutrition building sa sarong pampublikong eskwelahan sa syudad ni Naga. Sa paagi kan pasilidad, masirbi ining nutrition center sa kamawota na mapaurog ang nutrisyon kan mga kaakian sa syudad. Ang malnutrisyon kaya ang saro sa mga nakakakontribuir sa pagtalubo asin pagkanuod sa mga estudyante. Apera sa pagtugdas kan siring na pasilidad, mas pasubuot na papakusugon ang mga school-based feeding program sa manlain-lain na eskwelahan sa Naga. Ineen kami narman kan DepEd ang mga eskwelahan na i-establisar ang baseline data siring kan numero nin mga estudyante na nutritionally challenged asin iba pa. With the acquisition of this nutrition center or nutrition building, maresulta ini sa pag-improve kang nutritional condition kan sa toy mga kaakian, asin pag-improve kan sa indang academic performance. Mga kapuso, makalihis ang rollback kan Martes, piglalauman naman ang oil price hike sa masunod na semana. Sigun sa Department of Energy, basado sa 4-day trading, igwanin paglangkaw na 20 centavos hasta 45 centavos per liter ang gasolina. Posible man na mayong paghiro o igwang pagtaas na nasa 20 centavos per liter sa diesel. Sa kerosene naman, posibleng maglangkaw nin 45 centavos hasta 55 centavos per liter. Pwede pang magbago ang nasambitan ng mga presyo sa huring aldaw kan trading ngunya na Biyernes. Kabala sa rason kan paglangkaw kan presyo ang pagtindi kan geopolitical tensions asin biglang pagpundo kan produksyon kan Libya. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso. Ako po si Kate Dalavieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.